Magandang gabi po mga kaibigan ko at palapit na tayo ngayon sa bagong episode na naman ng ating tinatawag na at Toto Tirador, Birador ng Bayan. Ay, huwag ng bayan. Birador lang, huwag lang ng bayan. At ako po'y Doctor of Jurisprudence at kasabay nun, ako po'y um, lisensyadong civil engineer. At the same time, pwede kong tawaging journalist kasi umalis na trabaho ako for 16 years bilang editor ng People's Journal Tonight. Na unfortunately, yan pa ipag-ari sa ngayon ng mga Romualdez. So, Edgar Nacion, awaiting maraming salamat po Edgar Nacion. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay lusot na kaya si Sarah? Ito na dahil naman sa kapabayaan nila ni Tambaluslos. So, lulusot ni si Sarah, hindi ayon sa kanyang panalo, kung panalo man siya. Kung hindi, dahil po sa kapabayaan at kamangmangan. Pwede ko na sabihin kamangmangan ng mga congressman at congresswomen or kamangmangan ni Attorney Jerbil Luistro, kamangmangan ni Attorney Romeo Acop, kamangmangan ni Attorney Rhodes Gutierrez, kamangmangan ni Attorney Lawrence Defensor, kamangmangan ni sino pang ibang attorney nila nakasama, kamangmangan ni Paulo Ortega, pagkamangmangan ni Zia Adyong Alonto, kamangmangan ninyo lahat. Yon po ang nagbitbit sa katotohanan na halos 90% ng wala na, tapos na ang impeachment. Patay ng impeachment. Kayo ang pumatay sa sarili ninyong buhay. Kayo ang nagsimula ng impeachment, kayo rin ang pumatay sa inyong impeachment. So, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya konti, bakit nasabi kong patay na. Ito po ay sa kabila ng katotohanan na pinagbigyan sila ng Senado na mabuhay pa ang impeachment, na makatawid sa kabilang bahay, sa bahay ng 19th Congress at papunta sa bahay ng 20th Congress. Ang bahay po ng 19th Congress, yun yung mga sa ngayon nagpatapos na ng mga congressmen. At yung mga patapos na rin ng mga senador. Ngayon, sa kasunod, magsimula sa tinatawag na State of the Nation Address na i-deliver ni BBM ay magsimula yan pong hudyat na pag-umpisa ng kasunod na Kongreso ng Bayan. Pag sinabi mo Kongreso ng Bayan, yan po ang pagsisimula ng bagong House of Representatives. Thieves, hindi thieves thieves. Kasi lahat naman sila for the past centuries ay puro mga corrupt naman niya, puro pagnanakaw sa bulsa. Lalo na si Dong Aurelio Gonzales, si JJ Suarez. Ayon, sumali pa dyan yung congressman namin sa South Cotabato na dati na ngayon bumalik. Dinan Hernandez. Yon. Tapos, itong Senado, bagong mga senador. May 12 senador na bago at saka may lumaang mga 12 na nanggaling sa ngayon. Pero ang masasabi ko ngayon, patay na po. Bakit po? Binigyan po. Pasalamat sana tayo, imbis na inaway ninyo ang Kongreso kasama si Leila de Lima, kasama si Shell Jokno, kasama ang ibang mga kuno makabayan. Pero akala mo mga matatalino, may mga profesor pa, may mga doktor pa, may kung ano na pa, pero hindi ginamit ang simpleng kukote. Akala ko nandyan si Kokote ng Bayan, si Coco Pimentel. Hindi man lang nitinuruan mga kasama niya kung anong ibig sabihin. Kaya lang bumuto ng kontra si Coco sa resolusyon ng Senado, ng House of, ang tawag pala impeachment court, na kung saan i-require nila ngayon yung House of Representatives na yung kanilang impeachment complaint ay
wala bang linabag? Wala ba silang nilabag na alituntunin sa House sa ating konstitusyon? At kung wala silang nilabag, i-certify nila, ipagtibay nila. At isa pa, tinanong sila at mag-express kayo kung ang 20th Congress, yung kasunod na bahay ng Kongreso, ay tatanggapin ba yung impeachment sa 19th Congress? Tatanggapin ba nila? Ipagpatuloy ba nilang impeachment? Iyon ang pinadala ng resolution ng House of Representatives. Nandoon sa anong niremand nila yung kopya ng impeachment papunta sa House of Representatives. Anong ginawa nila? Hindi man lang nag-isip, dapat siguro mas matalino pa kahit hindi abogado si Congressman Zia Adyong Alonto. Dapat nagtanong kayo doon. Bakit? Anong ibig sabihin nun? Anong ginawa ninyo in response? Ang ginawa niyo, nagpapasa kayo, huling meeting ninyo, huling plenaryo na session ninyo, nagpasa kayo ng resolution number 2346. 2346. Ano sinabi ninyo? That we certify that the impeachment complaint that we prepared against Sara Zimmerman Duterte did not violate Article 11, Section 3, Subsection 5 of the 1987 Constitution, that in effect we are certifying that there is only one and only one impeachment complaint that we filed against Sara Zimmerman Duterte, and including the circumstances of the 3 first complaints that were filed against Duterte. Yan ang ginawa nyo. Akalain mo, saan ka makakita? Ano ba kayo? Mga matalino ba kayo? Ba't nagtatanong ako kung matalino kayo? Akalain mo, Engineer Alex Muhammad eh. Ang ginawa ng mga kongreso natin ay, ano ginawa nila? Kinopya lang yung ginawang statement ni Senator Alan Peter Cayetano at saka nilagyan lang, we certify. Kabubuhan. Alam niyo bang ibig sabihin nun ginagawa niyo? Sa una, tinatanong ng Senado sa kanilang resolution na i-certify ninyo na iyon nga ay genuine, lehitimo. Dapat ang sagot ninyo ay ganito. Naglagay kayo ng narration of facts kung bakit, because it is only the details that can prove that your impeachment complaint that you filed against Sara Zimmerman Duterte is genuine, legitimate. Ganun lamang po ang paraan. So paano dapat ilagay ninyo? Noong December 2, nagsampa si grupo ng Makabay, grupo ni Leila de Lima, kasama si na inendorso ni Percival Sildanya na congressman ng Akbayan, ang unang reklamong impeachment. Merong 24 na artikulo doon nakalagay. Dapat ganun sinabi nyo, narration of facts. Tapos nag-irarate ninyo, number 2, December 2, 2024, nagsampa ang grupo naman ng Makabayan sa grupo nila ni Congressman Raul Manuel, Congressman Franz Castro, saka si Congresswoman Arlene Brosas, ng pangalawang impeachment reklamo na nilagdaan ng 16 na mamamayan sa pangunguna ni dating Congressman Ted Casino. Dapat nilagay nyo yan. Tapos, pangatlo, nagsampa naman ang grupo ni Congressman Gabriel Bordado ng Naga City ng pangatlong reklamong impeachment noong petsa 19 ng December 2024. December 19, 2024. Dapat nilagay nyo yun. Ninarate nyo ang facts. Tapos lagay nyo sa pang-apat, number 4, that all these 3 impeachment complaints were not forwarded or transmitted to the House of Representatives in accordance with our interpretation that the same can still be determined as to when it shall be forwarded.
Tapos number 5, lagay nyo statement of facts that we forwarded the 3 impeachment complaints along with the 4th impeachment complaint on February 5, 2025. That on, lagay nyo yun, number 6, that during the plenary session, upon the motion of kung sino congressman nag-motion, we deem that first 3 complaints are as archived. And then number 7, that we consider the 4th complaint as the one that we have initiated as our impeachment complaint legitimately, officially, as representing the official and representing the consolidated accusations against the Vice President of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. Dapat ganun ginawa nyo. At tapos number 8, lagay nyo, and we officially and accordingly to the Constitution, passed and approved a resolution endorsing the 4th complaint as our official impeachment complaint against the Vice President, the Honorable Sara Zimmerman Duterte. And it has been signed and voted for by 215 congressmen. Kung gusto nyo, lagyan mo ba nagtong na tumanggap ng 150 million bawat isa. Oh. Tinuturuan na kayo kung ano dapat ang ginawa nyo. Bakit hindi nyo ginawa ganon? Ang ginawa nyo lang, we certify that the 4th complaint that we filed in the Senate is complied with the rule as established, not only the rule but the law established by the Constitution in Article 11, Section 3, Subsection 5, that only one impeachment complaint has been filed in a span of one year against this impeachable officer, the Vice President, the Honorable Sara Zimmerman Duterte. Pero ang inyong ginawa, gano'n lang, nag-certify lang kayo na ano, wala, including naglagay ng kama. Kinopya nyo lang ang sinulat ni Alan Peter Cayetano. Sayang sweldo ng tao sa inyo. Kung may kasalanan si Sara dito, hindi na natin mapapasagot dahil sa kagagawa ninyo. Ganun lang ba ang produkto ng mga matalino nyo, mga bunganga? Kung makapag-contempt kayo ng mga tao dyan magbisita nyo, wagas. Ay, naku. Hindi ko alam kung bakit. Sa bagay, ayaw ko maging congressman ng mga bubo. Ayaw ko kung mga mangmang lang na mabutante, ayaw ko na maging congressman. Gusto ko kahit ako pinakabobo, mas gusto ko yung ako pinakabobo sa lahat ng mga matatalino. Ang bumoto sa akin, lahat ng matatalino. Yan, mas gusto ko yan. Kaysa kayo na bumoto, kayong pinakamatalino sa lahat ng bobo. Bakit yun nasabi mga bobo? Kasi binigyan nila ng pera, binuto na kayo. O, para hindi lumalayo yan, hindi naman na tayo nakakalayo pa sa kuko ng mga agila ng mga bobo eh, di ba? Panahon ni Noynoy Aquino ay ang yabang, ang lakas ng dating, walang matuwid na daan. Kailangan lahat, walang kurap kung walang mahirap kung walang kurap. Matindi. Wala rin. Naghirap din ang bayan. Ibig sabihin, kurap pa rin. So ngayon, anong nangyari? Sa panahon ni Noynoy, natalo ang matuwid na daan ng nagkabigay ng 500. Nako, patay. Ganon Pilipino. Huwag na tayo magturuan na magaling tayo. Kayo mga nasa Academ, nasa UP, nasa Ateneo, San Beda, Lasal, kung saan-saan pa. Kami na mga humble lang kami. Kami galing sa Mindanao State University. Hindi kami mayabang. Ako, graduate ako ng College of Law ko, ng law degree ko. At naging Doctor of Law ako. Doctor of Law, no? Doctor of Jurisprudence. Sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Universidad ng pangmahirap ng mga batang mahirap na Maynila. Kaya wag namin sarili namin, mga isko. Mga isko kami. Anong isko? Hindi si Mayor Isko Iskolar na Maynila. Ganun lang kami kasimple. Kayo mga mayayabang na nandyan sa Kongreso dahil marami kayong pera, lagi kayo nananalo. Kayo, iyan po ang representasyon ninyo. Mayaman kayo sa bulsa, mahirap naman kayo sa utak. Hindi nyo na-get sa ibig sabihin ng Senado?
Ang talino naman kasi ni Alan Peter Cayetano para mag-gets nyo eh. Siya gumawa ng sulat na yun. Yung sinabi ko, in-enumerate, yun sana ang ginawa ninyo. Hindi yung kinopya nyo lang tapos dinugtungan nyo, we hereby certify. Ganon na kayo katalino? Ganon lang ba ang milyon-milyon na binubulsa ninyo? Gayon lang ba yan ang binabayaran ng Pilipino sa inyo? Paano na kayo kung nagnakaw si Sara? Paano natin mahabol? Bakit ko nasabi na mali? Patay na. Patay na. Tapos, kasunod nun, unang-una, hindi kayo sumunod. Ang sagot, hindi kayo sumunod. Ibig sabihin, ang gagawin ng mga senador to, tandaan ninyo, ang sunod na Senado ay mas matindi, mas marami ang Maka-Duterte. Magbilang kayo, Marcolita. Kay Marcolita parang ubos na kayo. Ang galing pa naman, matalino pa naman mamang yun. Oh. Sa grupo ngayon ng mga senador, iyan ang pinakamatalinong Kapampangan. Huwag nyo, tingnan nyo si Lapid ng Kapampangan. Wala yan. Bubo yan. Si Marcolita ang matalino. Patay kayo dyan. Makasara yan. Tapos, dugtungan mo si Aimee. Matalino rin si Aimee. Dugtungan mo si Camille Villar. Oh, tatlo. Si Bato. Oh, babatuhin lang kayo niyan. Matalino rin si Bato. I dare you. Nakangiti lang yan pag sinabi ninyong bubo. Pero matalino siya. Bakit ko nasabi matalino? Una, MSU1 yan. Pumunta sa Mindanao State University yan. Kumuha ng kursong Bachelor of Science in Public Administration. Bago gumraduate ay pumunta ng PMA, nakapasa sa PMA. Hindi ka naman matalino kung hindi ka makapasa sa PMA. Kailangan matalino ka. He became a PMA for nothing? No. Kaya matalino si Bato. Kaya nang debate niya, tinaob niya si number 1 sa bar exam. Si Coco Pimentel. Produkto ng UP Diliman. So, tinalo ng MSU1 at saka PMA yung UP Diliman graduate. Yan ang nangyari dyan sa debate. Alam mo kung saan ako napahanga kay Bato? Nung sinabi niya, lahat kayo ay nagsasabi na ang kapangyarihan, ang walang choice, ang Senate bilang korte, kundi magtatry. Ano ba tayo korte? Is it not an inherent job of the court to dismiss? Oh. Nakikinig ata siya lagi sa aking vlog eh. Kasi sinabi ko, the power to try includes also the power to decide not to try. Yan lang, ganun lang kasimple yan eh. Tataka ako ng mga luminary ko, mga legal luminary, legal experts. Ay, nasaan ang utak niyo? Paano kayo naging expert? You just call yourself. Hindi naman kayo si Michael Jackson na nagsasabi, just call my name, I'll be there. Si Michael Jackson yun. Ibig sabihin, una pa lang palpak na kayo. Because of non-compliance with the directive of the impeachment court with the ranks of Percolita now. Bato, the strong Bato now, the stronger Bato. Bongo, nandiyan pa si Ivy Matalino, si Camille. Andiyan pa, suportado pa sila ng mga ibang mga grupo ng mga pabor sa kanila. Andiyan si Big Subiri. Andiyan si Ruben Padilla. Nagkukunwari lang matalino pero sunod-sunuran ang boto niya, isang boto rin yan. Kapariho lang ang lakas ng boto niya kasi boto ni Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo, hindi ko narinig na nagsalita naubusan ng speech. Kaya naging member ng Committee on Silence, Committee de Silencio si Rapi Tulfo. Wala man lang, hindi siya nagkipagdebate, hindi niya kaya si Bato. So ngayon, ang ibig sabihin po ng Senado na yun ay iklaro ninyo. Hindi nyo kinlaro, hindi nyo sinunod, may katwiran na ngayon Senado, we dismiss the case. Ang inyo naman mga putak-putak, walang kapangyarihan ang mga kasapi ng mga korte na mag-motion to dismiss. Sino pa nagsasalita? Mga justice pa yan. Kakahiya naman. The problem with this country is there are so many people who call themselves as experts and yet they are telling words that are not even tested by time. Who says
that it is prohibited for a member of an impeachment court to initiate and file motion to dismiss? You are illogical, gentlemen. Kung alam nyo lang, alam naman ni Justice Carpio yan, alam ni Justice Ascuna yan, na kapag may petition ka sinampa sa Supreme Court, nag-uusap-usap mga justices kung tatanggapin ang reklamo mo, hindi. Di-dismiss yun. Yung pag-usap-usap, kahalin tulad din yun ng motion to dismiss. Kaya sasabihin, halimbawa, nag-usap-usap, justices, uy, walang verification, no? Ano na yan? Dismiss na yan. O, kailan ba sa inyo? Dismiss na to? Ganun lang, medyo informal lang, hindi kagaya nga, I move. Pero pareha din ang essence, pareho din ang nature ng trabaho. Kaya huwag nyo sabihin sa akin na bawal sa member ng court na mag-suggest na ipa-dismiss. Tandaan ninyo, nung nagdebate sila, wala pang kasama, hindi pa kasama ang nag-akusa at saka inaakusa. Wala pa sila, kumbaga, exclusive group lang yun ng mga judges, and they have that every right to determine whether you want to cross the road or not. Ikita nyo na depektibo, 4 na impeachment, ipagpatuloy mo, then you are going against the Constitution that says that only 1 impeachment complaint can be allowed to be filed against an individual impeachable officer in 1 year. Very clear naman. You can take that judicial notice that there were 3 earlier complaints that were filed. Di tama si Bato? Additionally, on the page itself of the complaint, nakikita mo ang verification na kinabit sa sinampa ay mali. Bakit? Ano ba dapat ang verification? Inutos ng Constitution natin, Section 3, Article 11, na ang tatanggaping complaint lamang ay ang verifikado. Verified ba yun? Hindi po. Para maniwala ka sa akin na hindi verified, ilabas ko rito ngayon ang kopya ng reklamo ng complaint nila. Yan. Pakita ko sa inyo na hindi verifikado. O ito. Itong official copy. Basahin ninyo. Para maging verifikado ang definition yan ayon sa batas, sa aming rules of court, nakasaad po, para matawag mo na verifikado ang isang reklamo, ay una i-certify mo na ikaw ay hindi nanghaharas. Nagsasampa ka ng reklamo, hindi ka nangharas, at nagsasampa ka ng reklamo na ito ay may merito. Nagsasampa ka ng kaso na ito ay nabasa mo ng buong buo. Nagsampa ka ng kaso ay ito ay naintindihan mo lahat ng binasa mo. Nagsasampa ka ng reklamo na dahil ang lahat ng sinabi mo dyan ay mga totoo ayon sa iyong personal na kaalaman. At nagsasampa ka ng reklamo na ang lahat ng mga iba pang hindi mo alam personal ay nahango wala sa mga authentic records. Ganon po verifikasyon. Ganon po verifikado. Kung walang ganon na certification, i-certify nyo lang naman eh. Kahit na magsinungaling kayo, tatanggapin na ng Senado yan. Problema, itong sinampahan lang, basahin nyo. Ibasahin natin lahat sabay-sabay. Ito. Ano nakita nyo? Subscribe. Para malaman nyo na iyan nga ang verification, dalhin ko kayo sa itaas ng dokumento. Yan, di ba, pirma nila, pinaka number 215, si Martin Romualdez. Yan, pinakahuling pumirma, yan. Yan, isa-isa nyo, kung gusto nyo makita, mga congressman nyo, pumirma dyan. Yan, ito. Ang unang pumirma, si Sandro. Di ba, genuine na ngayon, authentic na yan. Pangalawang pumirma, yung kurakot na congressman na si Aurelio Dong Gonzales. Pangatlo, yung kurakot din na congressman na may mga super clinic doon sa Zamboanga City. Natalo pagka mayor, si Manix Jose, Manuel Jose Dalipi. Number 3, si JJ, si Jesus Jordin Romualdo. Ay, Kamigin, ay, kurakot pundi. Tapos ang panglima, si David Kitanga, si JJ Suarez. Kurakot din to. Tapos kasama pa niyang asawa niya, si Aluna. Si Aluna
Ana Villarasa Suarez. Ayan, mga kurap. Ay, nako. Ano na lang mangyari sa ating bayan kung puro kurap ang pumirma? O, yan, tinignan natin ngayon ang reklamo. Ayan, sa taas, ang title. Yan. In the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, respondent, verified complaint for impeachment. Ang title pa lang, sa title lang pala verified, pero sa totoong buhay, hindi. O, tingnan mo, sa dulo, anong nangyari sa dulo? Ayan, basahin natin kung ano ang ginawa nila sa kanilang verification. Itong verification na pirmado ni nag-verify, nag-subscribe sa kanila, ang administrating officer ay si Honorable Reginald S. Velasco, Secretary General. Nakalagay dito, subscribe and verified before me. May verify pa daw on this blank date. Hindi nga na naka-impeach sa, verified pa. At the House of Representatives, Batasang Pambansa, Constitution Hills, Quezon City, by the complainants who are known to me and to me known to be the duly elected members of the House of Representatives who signed the foregoing complaint of impeachment against the Vice President of the Philippines, the Honorable Sara Z. Duterte. This instrument, which is in the nature of the complaint or resolution for impeachment, consisting of 32 pages, excluding annexes, signature pages, verification, and dispatch, has been signed by all the complainants on the appropriate signature pages. May nakabanggit ba sila? Binanggit ba nila na nabasa nila? Wala. Nabanggit ba nila kung binasa nila, naintindihan nila? Wala. Wala nakalagay. Nakalagay ba kung ito ba ay personal na alam nila na lahat na nakabanggit doon? Walang nakalagay. Nakalagay ba dyan na ang lahat niya authentic mga dokumento? Walang nakalagay. Therefore, dismissed. Kasi hindi siya verified complaint. Doon pa lang, patay na kayo. Ay, nako. O, yun ang ginawa ninyo. What kind of people are you? We are paying you by the millions. And yet, these are the only products. Niloko nyo kami. Inistapan nyo kami, mga congressman kayo. Paano na kayo yung mga pera kung totoo man ang nakaw si Sara? Paano mababawi ng bayan yun? Kung gano'n ang ginagawa ninyo. See, nakita ninyo ang depekto. Ngayon, para maniwala kayo sa akin lalo, ilabas ko dito ang konstitusyon natin. Bakit? Talaga bang dapat beripikado? Ayan, ito yung konstitusyon natin. Pabasa ko sa inyo. Kasi sa totoo lang, walang sinumang abogado na memorize ng konstitusyon. Pero bilib ako, pinakamagaling na abogado na kilala ko, si Attorney Tikman, na professor sa FEU at saka sa PLM, at saka si Attorney Tranquil Salvador. Memorize pa yung rules of procedure sa from rule 1 up to pinakahuling rule na 138 o 141. Ito. O, ito yung ipakita ko sa inyong konstitusyon. Ito po ipalabas ko. Ito yung konstitusyon. Yan. O, yan ang ating konstitusyon. Tingnan nyo. Yan ang konstitusyon natin. Nakalagay dyan, Section 3, Article 11, Section 3, sinabi dito, sa Subsection 5, nakalagay, no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Sinertify lang ng statement, kinopil lang nila. Tapos dito sa verified, ito, a verified complaint for impeachment. Kailangan verified. May be filed by the majority, by a member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof. Tapos nakalagay dito, in case, number 4, in case verified complaint or resolution, kailangan verified, is filed by at least 1/3. So, ilan ang 1/3 na mababang kapulungan? At that time,
Siguro namatay kasi yung iba, naging 306. So divided by 3, that is 102. Dapat 102 minimum nakapirma, pero 215 pa pumirma. Eh ba, nag-unahan pa nga pumirma eh. Bakit? May tag 150 million bawat isa eh. Oh. Kaya nga, lahat ng congressmen na nakapumirma doon, sigurado ko may 150 million kayo, bigyan nyo naman kami. Oh. Kailangan, verified complaint, pag isasumiti mo sa Congress, sa Senate, ay shall forthwith proceed ang trial. So, paano mo utusan ang Senado na mag-umpisa kagad ng trial? Hindi nga verifikado eh. Dapat pati yun, circumstansyo, in-explain ninyo, certify ninyo. Ladies and gentlemen, ganun po katalino yung natin, congressman natin. So, kung kita na ninyo, ano ngayon ang sinabi sa kanila? Hindi nila sinunod ang number 1 instruction. At pag hindi mo sinunod ang utos ng korte, pwede pa silang ipakulong ng Senate Impeachment Court. Pwede silang ipakulong kasi hindi nila sinunod. That is an act to preserve the integrity, the dignity of the Senate Impeachment Court. Because the person being ordered to do something did not do that something that the Senate wants. And for your refusal, that will be looked at to as the stubbornness, defiance, and no amount of defiance can be allowed against any court. And because of doing that, you can be held to be in prison. Kagaya kay Paduano, nilagay, ipakulong din kayo sa Senado. Ano bang nangyari sa iyo, utak mo, Attorney Jerbil Luistro? I thought you are intelligent as a lawyer. You did not know the meaning of between the lines? Kasi kung inulit nyo, ganun din yun. Wala rin yun. Next instruction. And for the 20th Congress to express intention to continue with the impeachment complaint filed by the 19th Congress. Ladies and gentlemen, paano mangyari yun? Wala pa naman ang 20th Congress. Magsimula pa sa during the suna ni Bongbong Marcos ngayong July. So anong gagawin nila? Common sense again. So wala kayong common sense yung mga congressmen ngayon diyan. Anong gagawin niyo? Ibig sabihin, namatay na noong 11. Ano na ngayon 13? Noong June 11, tapos na po ang Kongreso. Hindi na pwedeng mag-meeting. Tapos na. So ano ibig sabihin? Patay na ang Kongreso na 19th Congress. Kung patay na, para lang yung isang patay na nagbibigay ng special power of attorney na ibenta ang kanyang lupa pero namatay siya. Ano mangyari sa SPA? Di patay din. Unless kung ang SPA may kaakibat na tatag namin coupled with interest. Or expressly stated nung namatay, bago siya namatay, ang SPA ito aking ginagawad sa aking pinagkakatiwala ang tao ay hindi mamamatay kahit ako'y patay na. Irrevocable. Dapat, anong ibig sabihin nito? Mga abogado pa naman kayo, kakahiya kayo. Kayo pa naman tinitingala ng bayan because of the fact that the bar exam is the toughest examination in the whole world. Ano ginawa nyo? Ano ba dapat ang gawin nyo? Ito lang, ano ba ang dapat gawin nyo? Pero bago ko kita tanungin anong dapat gawin, anong ginawa nyo? Ang ginawa nyo po ay, nagdeklara pa kayo, hindi namin tanggapin. Ay, hindi tanggap din. That's contemptuous. That's an insult to the honor, dignity, and integrity of the Senate Impeachment Court. Pwede kang ipakulong dyan. Nag-anunsyo pa kayo. Sinilagay nyo pa sa resolution, House Resolution number 2346, that you are deferring, you are not receiving the official copy of the instruction or order issued by the Senate Impeachment Court. You are not receiving the remanded copy of your complaint from the Senate Impeachment Court. Eh di act of defiance yan. Ngayon, ang nangyari, hindi nyo tinanggap, ibig sabihin, pag hindi tinanggap, ang tawag niyan, nakabitin-bitin sa hangin. Limbo. You're putting the complaint on the fate of the Filipino people in limbo. Magkanta na kayo. Every limbo, limbo rock. Ganon lang nangyari. Nasa limbo.
nakalutang-lutang sa hangin. So ngayon, kung nakalimbo, nakalutang-lutang sa hangin, anong ibig sabihin nun? Hindi, wala. Hindi makatawid, hindi makagalaw. Gagaya ng sasakyan, hindi mo lagyan ng gasolina, hindi mo lagyan ng battery. Kung electric car, ay hindi tatakbo. So because of the fact, alam ninyo na ang hiningi ng Senado ay kailangan namin na ang 20th Congress mag-express ng interest na ipagpatuloy ang impeachment complete na naumpisa ng 19th Congress. So how will you do that, gentlemen and ladies? You should have failed the bar exam kung iyan ang tanong sa bar exam. Anong dapat gawin? Ganito lang po dapat gawin. Dapat kasama sa resolution of House number 2346 ay tinatanggap namin ang or ina-acknowledge namin na natanggap namin ang utos ng Senate Impeachment Court. That's 1 week. Kailangan tumawid. So dahil sinabi nyo, hindi nyo tinanggap, yung inyong certification ay hindi rin katanggap-tanggap. Paano kayo mag-certify kung hindi nyo tinanggap? Una, bago kayo umaksyon at mag-certify kayo, kailangan nakita nyo muna. Paano sabihin na nakita nyo kung sinabi nyo na hindi mo pa tinatanggap? Paano mo masasabi na ang sulat ay nabasa mo na kung hindi mo pa tinatanggap? So, ibig sabihin, a fallacy, another wrong logic naman ginawa nyo na sinecertify ninyo na ang impeachment complaint ay valid and it complied with the rule that there is only one impeachment complaint that shall be filed against an impeachable officer in 1 year. Dahil dineclare nila that you are not receiving it, defer the acceptance, wala. Good as nothing. Yung declaration yung una. Yung certification nyo, good as nothing. And it is as good as you defied the order upon you. Next, yung pangalawa, inutusan kayo na ang 20th Congress kailangan mag-express ng intention that it will adopt the impeachment complaint filed by the 19th Congress. Ang sagot ni Gilbert Luistro, ay, hindi pa kami sasagot dyan kasi wala pa namang 20th Congress. Do you know what are you talking about, Miss Gilbert Luistro? Dapat, ang ginawa nyo po ay sinama nyo sa House Resolution number 2346 na yung this 19th Congress is giving the power to the 20th Congress to decide whether or not to accept the 19th Congress impeachment complaint that was filed by the 19th Congress. Dapat nagbigay ng special power of attorney ang 19th Congress nung buhay pa ito papunta sa 20th Congress at ilagay ninyo ng SPA ninyo ay irrevocable. Hay! Anong klaseng utak na abogado meron kayo? Bagay, pang kongreso lang kayo, ang pinakamagaling pong abogado ay nandun sa korte. Ang dumadalo sa korte, yung pinakamagaling na abogado. Yung mga abogado di labisa, walang alam yan. Babagsak yan. Kung matuloy man ang trial, kay Sara, babagsak yan sila. Wala silang karanasan kung paano mga laro sa mga korte, mga trial eh. Kakainin kayo ng mga batang abogado na tumatay yung abogado ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, hindi na tatawid, hindi na pwedeng tumawid ang kapangyarihan ng pagsampa ng impeachment complaint. Knowing the fact na isa lang ang pwedeng maisampa sa isang taon, hindi na pwede maitawid ng kasunod na kongreso, na 20th Congress, kasi hindi binigyan ng kapangyarihan ng unang kongreso na mamamatay na sila ang magpapatuloy. Hindi binigyan. Dapat sana ganun ginawa ninyo. Tapos magpasa kayo ng bagong resolution, this time with the new or 20th Congress representatives na tinatanggap namin ang hamon at ipagpatuloy namin ito para lamang sa misyon ng accountability at mabubuhay ang pangarap ng bawat Pilipino na ang lahat ng mga opisyal ng bayan ay manatiling tapat sa bayan at hindi nangangawat. I therefore conclude. Conclusion ko lang ito, huwag nyo kang sundin. Conclusion ko lang ito. I therefore conclude, patay na ang impeachment laban kay Sara Duterte. Yun lamang po ang masasabi ko at magandang gabi po, bayan. Lehion, Sir Kausing, anyari po sa inyo.
Hindi po yung kwenta ni DS. Kaya ayaw kong tawagin bubo ka rin eh. Nagsasabi ko kung ano nangyayari sa batas, DDS ka na kagad. Ay, ang sama naman ng isip mo. Ayusin mo naman kung magkuhan ka, analisahin mo na maigi. Hindi ka ata nakarinig ng kung anong argumento eh. Oh. Mr. Romales, kita mo sila, DDS ka daw. Agad, batas lang po, inaargumento ko. Alang ko naman sabihin na makatawid, hindi naman pwede tumawid. Kung sinabi ko pwede tumawid, tama ako? Anong kabubuhan naman sa inyo? Sorry, hindi pa ako nagagalit. Sorry. Kaibigan ko kayo lahat. Pasalamat ako at nanood kayo. Si Bibian nga, kaibigan pa rin nga, paibigan pa rin kita. Yan ang sinasabi mo, Bibian, tuloy daw ang impeachment. Hindi ka sigurado daw. Sa akin, argumento ko, punto por punto, batas por batas. Yan po ang aking conclusion na hindi na makatuloy dahil walang ginawa ang Kongreso sa ngayon. Hindi sila gumawa ng parang SPA na binibigyan kapangyarihan ng kasunod na Kongreso na ipagpatuloy nila. Okay? So hanggang dyan na lang siguro tayo muna at pasensya nyo ako at hindi ko na kayo makan. Pasensya na yung iba na nasaktan sa aking sinasabi rito. Wala po akong intensyon. Nag-argumento lamang ako sa punto ng batas. Okay? Kung hindi ka conforme sa opinion ko, Emmanuel Chan, it's yours. I'll accept your opinion against me. Don't worry. Walang problema yan. May kanya-kanya tayong opinion pero I don't want to say baka magyayabang naman ako pero ina-assure ko sa inyo tama po ang opinion ko. Yung opinion ko nung una na ayos na sana yun, kinampihan ako ni Antonio Carpio, kinampihan ako ni Ascuna. Kayo naman nagsasabi kontra kayo sa akin. Oh, 'di ba? Sa gitna po natin na aral ako sa Doctor of Jurisprudence ako at kayo pinapaliwanag ko sa inyo dapat intindihan niyo yung basic precepts of the law. Okay, hanggang dyan lang po at magandang gabi po, bayan. Magkita-kita po tayo sa sunod in 5 minutes.